Maligayang pagdating po sa ating unang aralin. Sa aralin ito, sasagutin po natin ang tanong na, paano ba natututo magbasa ang mga bata? Pero bago po tayo magsimula, meron lang po akong tatlong tanong tungkol sa inyo at kung paano kayo natutong magbasa. Unang tanong, sino po ang guro ninyo noong kayo ay nasa unang baitang? Ikalawa, naging madali o mahirap po ba ang pagbasa para sa inyo? Ikatlo, ano po ang inyong paboritong kwento o libro noong kayo ay nasa unang baitang? I-pause po muna ninyo ang video para sagutin ang mga tanong at ilagay po ninyo ang inyong mga sagot sa comment section sa ibaba. Nakakatuwa rin pong balikan ng mga alaala ng nakaraan. Ngayon, tayo na po yung mga magulang. Tayo na po ang gabay sa pagtuturo ng pagbasa. Ano nga ba ang proseso ng pagbasa? O ang mas magandang tanong, ano nga ba ang hindi pagbasa? Ang pagbasa po ay hindi basta-basta pagmememorya ng mga salita o pag-alala sa hugis ng mga letra. Mapapansin niyo po ngayon may mga post sa social media kung saan pinapasaulo sa mga bata ang mga salita. Naku, hindi po ito epektibo. Oo, may kakayahan po ang mga bata na magsaulo ng mga salita, pero hindi po ito sapat para matutong magbasa. Lalo na pagdating sa mas mataas na baitang kung saan kailangan na nilang magbasa ng mas mahabang salita. Mas mahalaga pong turuan natin sila ng tamang paraan ng pagbasa, hindi lamang pagsasaulo. Ito po ang kailangan nating tandaan. Ang bawat salita ay may tatlong bahagi, mga tunog, mga letra, at kahulugan. Halimbawa, sa salitang bola, ilan po ang letra? 4. B-O-L-A. Ilan naman po ang tunog? Teka, hindi po ito yung pantig ha? Hindi po bola. Ang pantig po sa Ingles ay syllable. Ang tinutukoy ko po rito ay ang pinakamaliit na tunog ng salita. Sa Ingles, phonemes. Sa Filipino, ponema. Ang salitang bola po ay may 4 na ponema o unit ng tunog. B, O, U, A. Kapag pinagsama natin, B, O, A, ito ay bola. 4 na ponema, 4 na letra. Ngayon, ano naman ang kahulugan ng salitang bola? Ayon sa diksyonaryo ng wikang Filipino, ang bola ay isang bilog na bagay, maaaring hungkag o solido, at ginagamit sa mga laro tulad ng basketball, baseball, ping-pong at iba pa. Isa pang halimbawa, ang salitang manok, ilan po ang letra? 5. M-A-N-O-K. Ilan naman po ang tunog? 5 rin. M-A-N-O-K. M-A-N-O-K. Kapag pinagsama, M-A-N-O-K, manok. 5 tunog, 5 letra. Ano po ang kahulugan ng manok? Ito ay isang uri ng ibon na hindi nakakalipad ng mataas, madaling paamuhin at karaniwang inaalagaan para sa karne at itlog. Ikatlong halimbawa, ang salitang mga. Ilan po ang letra? 3. M-G-A. Ilan naman po ang tunog? 4. M-A-Ng-A. M-ang-a, mga. Nakuha po ba natin yun? Ano naman ang kahulugan ng salitang mga?
Ito ay isang pantukoy o katagang ginagamit sa unahan ng pangalan upang gawing maramihan. Halimbawa, mga bola o kaya naman mga manok. Huling halimbawa, sa salitang plastic, ilan ang letra? 7. P-L-A-S-T-I-K. Ilan naman po ang tunog? 7 rin. P-U-A-S-T-I-K. Pagsamasamahin natin ang mga tunog, P-U-A-S-T-I-K. Plastic. Ano po ang kahulugan? Ayon sa Diksyonaryo ng Wikang Filipino, ang plastic ay alinman sa mga sintetikong kagamitan, maaaring hubugin kapag malambot saka pinatitigas. Yan po ang opisyal na kahulugan. Pero may balbal na kahulugan rin po ang salitang plastic. Tama po ba? Ang balbal ay mga salitang hindi formal at karaniwang ginagamit sa lansangan o sa pang-araw-araw na usapan. Kayo na po ang bahala kung ano ang ibang kahulugan ng plastic na alam ninyo sa ganitong konteksto. Uulitin ko po, ang bawat salita ay may tunog, t-u-n-og, tunog, letra, L-E-T-R-A, letra, at kahulugan. Kailangang maintindihan ng bata kung paano pag-ugnay-ugnayin ang mga tunog, letra at kahulugan ng salita upang matutong magbasa. Kaya naman, sa pagtuturo ng pagbasa, hindi po tayo umaasa sa pagsasaulo ng buong salita at hindi rin po tayo umaasa sa larawan. Halimbawa, binasa ng bata, ito ay lapis. Ito ay Hindi po natin sasabihin, "O anak, tingnan mo ang nasa larawan. Ano iyan?" Lata. O dilata ang basa dyan. Hindi po tayo magpapabasa batay sa larawan. Tandaan po ninyo, habang lumalaki ang inyong anak at tumatawid sa mas mataas na baitang, mas kumukonti ang mga larawan sa mga aklat. Kailangan nilang matutong magbasa gamit ang mga letra, hindi umaasa sa panghuhula sa pamamagitan ng larawan. Ang mga larawan po ay nakakatulong sa pag-unawa, pero ang mga letra ang dapat tutukan ng bata kapag sila ay nagbabasa. Hindi rin po tayo umaasa sa hula. Halimbawa, binasa ng bata, ito ay aso. Ito ay... Hindi po natin sasabihin na, "O anak, tingnan mo ano ang unang letra." P. O sige, hulaan mo na. Sabi ng bata ngayon, ito ay pusa. Ano po ngayon ang isasagot natin? Tandaan po natin, ang pagbasa ay pag-unawa sa tunog ng wika at pag-ugnay ng mga tunog sa letra at kahulugan. Okay lang po na para na akong sirang plaka pero uulitin ko pa rin. Ang bawat salita ay may tunog, letra at kahulugan. Ito po ang pundasyon ng pagbasa. Kailangang maintindihan ng bata kung paano pag-ugnay-ugnayin ang mga tunog, letra at kahulugan ng salita. Sa susunod po nating aralin, tatalakayin natin kung ano-ano ang mga kasanayang kailangang matutuhan ng isang bata para maging mahusay na mambabasa. Paano nga ba natin mapaiintindi sa bata ang mga tunog, mga letra at ang kahulugan ng mga salita? Maraming salamat po at magkita tayo sa ikalawang aralin.